Word of God. Okay. Sige, kung may cellphone kayo, ano lang, medyo madali. Okay, so thank you, Pastor. First of all, salamat sa Ginoo sa privilege na makawali this afternoon. So, same sa ginaingon ako, dili ko ang ngayan na magwalid rin sa inyong tubangan. Kaya tungod makasasala lang pud ko sama sa inyo. But it doesn't, okay? Wala na siya naga-matter. It doesn't matter kung sinong nagatindog diri sa tubangan niyo subong. It doesn't matter sa message this afternoon. Ang naga-matter ang imo kasing-kasing, ang naga-matter this afternoon ang imo kaugalingon, paano ka mag-respond sa pulong sa Ginoo. So this afternoon dili ta maglangan tungod sa atong panahon. Kung ara inyong mga Bible, paki-open niyo Bible sa Genesis chapter 22 verse 15 to 18. Genesis chapter 22 verses 15 to 18. So balus-balusan naton sa pagbasa. Ako magbasa sa verse 15, kamo sa 16 until we reach verse number 18. Kuwara na, say amen. Amen. Okay, verse 15. And the angel of the Lord called unto Abraham out of heaven the second time. Verse 16, ready, read, begin. Verse 17, that in blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply thy seed as the stars of the heaven, and as the sand which is upon the seashore, and thy seed shall possess the gate of his enemies. Verse 18, sabay, ready, read, begin. And in thy seed shall all the nations of the earth be blessed, because thou hast obeyed my voice. Please bow your head and close your eyes. Let us pray. Father God in heaven, thank you, Ginoo, sa karong kahaponon. Salamat, Ginoo, for this privilege, Ginoo. Even, Ginoo, wala sang kuryente, gaulan, Ginoo, but thank you for this privilege makapaminaw sa mga pulong. Lord, this afternoon, I pray, Lord, mag-bless sa mga pulong, ikaw mag-bless sa mensahe. Help us, Ginoo, to be encouraged, Ginoo, sa karon nga kahaponon. And thank you, Ginoo, sa mga nibalik, Ginoo, despite sa ulan, Ginoo, but Ginoo, salamat silang commitment, Ginoo, na still nabalik sila, Ginoo. Lord, this afternoon, Holy Spirit of God, please be with us, be with me, Ginoo, Holy Spirit of God. Please empower me, Ginoo. Tagay ko wisdom, Ginoo, as I preach your word, Ginoo. I pray nga ma-deliver na ako niyo clear, Ginoo, and help us to learn something, Ginoo, this afternoon and ma-apply na mo sa among kinabuhi. Lord, please forgive us sa mga sala nga nahimo namo sa mga tubangan. Please cleanse us, Ginoo. Una kasing-kasing, Ginoo, imo aming tapos, Ginoo, this afternoon. We love you in Jesus' name. Amen. So, pwede na magpungko ang tanan. And this afternoon, before ko mag-add to sa akon nga sa message, let me encourage you. Wala jud ko iba niya giampo. Bako, Lord, help us. Dili lang kamo, even ako. Help us this afternoon nga di kami magpuli. Nga wala na kahimo commitment dira sa imo. Lord, help us this afternoon nga magpuli kami nga wala kami may na-learn, kag wala kami ma-apply sa among kinabuhi. Damo-damo na preaching ang nabatian naton diri sa tubangan, but sad to say, iban sa aton na wala pa may na-apply. Every time may ara preaching diri sa tubangan, ma-remind ko, ang bala diri, be ye doers of the word and not hearers only. Hindi lang nga mamati lang ta. Hindi amo na ang purpose sa preaching. Hindi lang basta mamati kita kag wala lang. Magpuli kita, magawas kita dira, magpuli sa atong nga balay nga pareha lang. Hindi amo sina. Ang purpose sa preaching is to change us. Is to change ang aton nga kinabuhi. And I hope this evening wala iban maka-help sa imo. First of all ang Ginoo, ikadalawang imo kaugalingon. If mag-decide ka this afternoon na magkuha something this afternoon and apply sa imong kinabuhi. I hope this afternoon, before I start sa message, mag-decide ka sa buong, may mo Lord,
Mamati ko tarong. Bisan ginod kaayo, bisan gaulan, saba kaayo. But still, maminaw ko, mamati ko, and I will get something na ma-apply na akong sa akong kinabuhi. This afternoon, dito maglangan, okay, ambal sa isa ka picture, may nagwali dito. Ambal niya, nubuo niya lang daw iyang wali. Kay mubo man siya, mubo nga tao. So, kung ano ka daw kamubo, amo ko daw to kamubo imong wali. So, mubo man ko, so mubo ko datong nga mensahe this afternoon. So, this, makita nato diri sa passage, sa chapter 22, kung diin, ambal diri sa first 1, and it came to pass after these things that God did tempt Abraham and said unto him, Abraham, and he said, Behold, here I am. Notice the word that God did tempt Abraham. Makita nato diri sa passage kung diin si Abraham gitempt sa Ginoo. Mayara dalawa klase nga temptation. Una nga temptation gikan sa yawa. Kung diin itintalon ko aron kita makasala. Ang temptation nga gikan ay kadalawa nga temptation halin sa Ginoo. Kung diin i-test kita kung asa diin ang aton nga pagtuo. And makita nato diri sa passage nga ang temptation nga gihatag kay Abraham is gikan sa Ginoo to test Abraham. Gitempt siya nga i-offer si Isaac, ang iyang pinalangga nga anak. This afternoon, wala ko nakabalo kung anong temptation nga ara si mo subong. Kung ano nga temptation, ano nga trials, ano nga testing sa imong kinabuhi, ang gina-experiencehan mo karon nga hapon. But I know, I'm sure, matagusa sa aton, may ara ginagihan. May ara sa mga trials nagaabot sa atong kinabuhi. May ara kita gina-experiencehan karon nga hapon nga mga pagsulay, mga trials sa atong kinabuhi. Soon, I am now in my 4th year sa Bible College and tungod lang na tanan sa grasya sa Ginoo. Hindi ko makahambal, nakaabot ko sa 4th year ko sa Bible College and wala ko trials. Damo trials nagabot sa akong kinabuhi, damo problems ang nagabot sa akong kinabuhi. Gitry ko sa Ginoo kung asa din ako nga pagtuo. Nakapadayon ko dili tungod kay bright ko. First of all, hindi ko bright. Wala akong nakapadayon sa Bible school kay tungod talented ko. Nakapadayon ko sa Ginoo kay tungod may ara ko sang commitment na gibuhat sa Ginoo. This afternoon, wala ko kabalo. Wala ko kabalo anong mga trials na ang niabot sa inyo. Anong mga trials ang gina-experiencehan nyo subong hapon. And igsuon, damo na Kristohano nag-untat kay tungod may ara trials nagabot sa ilang kinabuhi. Sad to say, ang una nga mauna-unaan sa mga Kristohanon, once may problem magabot, once may trials nga magabot, sad to say, ang una natong ginahuna is mag-undang dira sa pagpangalagad sa Ginoo instead nga magpaduol pamayo sa Ginoo. And sad to say, other Christian, even ako sometimes, we condemn those persons na nihawa sa pagpangalagad sa Ginoo. Sometimes we criticize them atong mga niundang sa pagpangalagad sa Ginoo. Isuon, stop condemning. Ambay gani sa isa ka quote dito sa nabasahan ko. Ambay niya dito, some Christians hindi tanan, hindi general. Some Christians are finding faults sa uban nga mga Kristohanon para may ara sila i-criticize. Some Christians are busy finding faults on other to criticize. But remember, Christian, we are not called to cast a stone. Wala kita gitawag para mag-condemn sa uban. Wala kita gitawag para mag-criticize sa uban. We are called to cast nets dito sa mga wala pa naluwas. Gitawag ta para magsangyaw sa mayong balita dito sa mga tao na wala pa nakabati.
So, stop condemning. Stop criticizing sa mga tao na wala na diri karon sa church. But instead, start praying for them. Pamangkot, sige ta condemn, sige ta criticize. Pamangkot this afternoon, nakaampo ba ka para sa kana nga tao? Sometimes, mas kusog ta, mag-criticize sa ibang nga tao, mag-condemn sa ibang nga tao, kisa mag-ampo. Ayaw condemn. Hindi mag-criticize. Nga man. Eh, pwede na may tabo sa imo anytime. Anytime, pwede ka mag-undang diri sa pagpangalagad sa Ginoo, mag-undang sa pagsimba. Kung na-trials, mag-abot sa imong kinabuhi. Pwede na may tabo sa imo kung wala kay commitment dira sa Ginoo. This afternoon, salamat nga bisan ulan, nagbalik simbahan tungod sa atong commitment. And this afternoon, the title of God's message is Commitment on Trial. Commitment on Trial. Nga bisan ano mahitabo sa imong kinabuhi, bisan ano nga trial mag-abot sa atong kinabuhi, we will make a commitment dira sa Ginoo nga kita magpadayon. Each one of us here na ay different problems. Each one of us here na ay different trials. Wala ko kabalo ano ginagihan ninyo karon. Wala mo kabalo kung sa ginagihan ako karon. But one thing nga sure ko, matag usa sa aton, mayara ginagihan. Mayara trials nga gina-experiencehan. This afternoon, wala ko iban nga giampo. Wala ko iban nga gi-pray dira sa Ginoo. But ang matag usa nga Kristohanon diri karon nga hapon is magbuhat, maghimo commitment dira sa Ginoo nga whatever trials, bisan ano nga problems ang mag-abot sa aton nga kinabuhi, kita magpadayon dira sa pagpangalagad sa Ginoo. Kita magpadayon dira sa pagsimba sa Ginoo. And this afternoon, kinahanglan kita mag-commit despite sa kanang mga trials. Because number one, because of the purpose. Naay purpose nga nung gaabot sa imo na kinabuhi. Naay purpose nga may ara problema nga nagabot sa imong kinabuhi. Ang tanan nga trials nga gaabot sa atong kinabuhi, may ara sang purpose. Ang Ginoo may ara purpose nga nagabot na sa imong kinabuhi. Bago lang namon gikanta ganina. Manya dito, God never moves without purpose or plan. When trying His servant and molding a man, give thanks to the Lord. Through your testing seems long. In darkness, He giveth a song. Ang niya sa first nga, God never moves without purpose or plan. Wala gialaw sa Ginoo nga bagabot na sa imong trial this afternoon nga wala siya purpose. Ang Ginoo may ara purpose nga allow niya nga magabot na sa imong kinabuhi. And ang niya sa Romans 8:28, common verse. Ang niya sa Romans 8:28, ang niya, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Igsuon, na ay purpose ang Ginoo nga nagabot na sa imong trial. You know, Satan will make it hard for you para ikaw magundang, para ikaw hindi makapadayon. That's why your commitment matters. Ang commitment nimo, ang commitment nako, ang nagamatter. Kabalo, sometimes it is easy for us, it is easy sa uban nga Kristohanon nga magundang dira sa pagpangalagad sa Ginoo. First of all, wala sila commitment.
Kay tungod wala sila nakabalo, wala sila nasayod, nga nag-abot na sa ilang kinabuhi, kana nga trial, kana nga problem, wala sila nakabalo, wala sila nakaintindi nga may ara purpose ang Ginoo. Wala ko nakabalo. Ano purpose ang Ginoo? Nga nag-abot na sa imong kinabuhi. Wala ko kabalo. You will not see it right now when trouble is still happening. Dili na nimo makita subong kung anong purpose sa Ginoo while trouble is still happening. Samtang ang problema nag-happen. But makita nimo na soon. Someday ma-realize nimo, ay, amo gali ning purpose sa Ginoo nga nag-abot mi sa akon. Ay, amo gali ning purpose sa Ginoo. Soon, na-purpose ang kinabuhi. Na-purpose nga agi-allow sa Ginoo ang mga trials sa atong kinabuhi. Same kay Joseph. Gibaligya siya sa iyang igsuon. First, gitangka siya nga patsyon. Gibaligya siya. Gipriso siya, nga wala siya isala. Damo trials nagabot sa iyang kinabuhi. Batigsoon, ano gihambal ni Joseph sa Genesis chapter 50? Makita nato dira. Ambal niya sa Genesis chapter 50, verse 19 and 20. Ambal niya, and Joseph said unto them, fear not, ayaw kadlok, for am I in the place of God? Ingon niya sa verse 20, but as for you, ye thought evil against me, but God meant it unto good. Remember, notice the word, but God meant it unto good, to bring to pass as it is this day, to save much people alive. Si Joseph wala nagtanom og hatred. Si Joseph wala nagreklamo nga anay tabo to siyang kinabuhi. Kay nasayod nakabalo si Joseph nga tanantong kay tabo sa iya, may ara purpose ang Ginoo. This afternoon, ayok maintindihan nimo kung ano man ang nagakaitabo sa inyo karon. Nagakaitabo sa aton karon. Ano man ang trials, problems nga ara ka subong. Unta makabalo ka na may ara purpose ang Ginoo. And make a commitment dira sa Ginoo. Number 1, because of the purpose. Kadalawa, why we need to commit? Because of the promise. Because of the promise. Ang banya dire, katong naluwas kita, wala nag-promise ang Ginoo nga maging ayahay natong kinabuhi. Wala siya nagambal. Ay, ari kay luwas naman anak na nako ayahay na ako hindi na ako tagaan problema. Wala na ni problema sa kinabuhi. Hindi amo nang promisa sa Ginoo. Ang promisa sa Ginoo, makita nato sa Hebrews 13 verse number 5. Wala siya nagpromisa nga maging ayahay mong kinabuhi. Wala siya nagpromisa nga wala na kay problema katong naluwas ka. Ambal niya sa Hebrews 13:5, let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have, for he had said, ang Ginoo nagahambal, I will never leave thee nor forsake thee. Ambal sa Ginoo, ano man ang problema, ano man ginagihanin mo subong nga hapon, he will never leave you nor forsake you. Sometimes ma-feel nato nga daw wala ang Ginoo. Sometimes ma-feel nato nga ay daw wala man ang Ginoo, nga may problema man ko, nga amo man sini. Hey, nag-promise ang Ginoo that He will never leave you nor forsake you. Ang kulang lang sa aton kay wala kita nagaduol sa Ginoo. Ara ang Ginoo sa tapad nato, but ginabaliwala lang naton siya. We are not recognizing Him nga siya ang makatabang sa aton, nga siya ang makabulig sa aton. He will never leave you nor forsake you. So, commit to stay in the will of God no matter
how hard it may be. Commit dira sa Ginoo. Nga bisan ano pa na kabudlay ka magpadayon dira sa Ginoo, because God promised you that He will never leave you nor forsake you. Araman ka sa pinakaubos sa imong kinabuhi, God is in there. Araman ka sa pinakapait sa imong kinabuhi, still God is in there. Hindi niya kapagpasagdan. Hindi niya kapagpabayaan. God will always there. Na magbulig sa imo. Commit to stay in the will of God, no matter how hard it may be. Ano man ang kabudlay, ano man kapait sa kinabuhi, commit na magpadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Ang kulang lang gid sa aton is commitment. That's why it is easy for us na maghawa na lang sa kabubuton sa Ginoo. That's why it is easy for us na lang na maghawa, magundang sa pagsimba, magundang sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay tungod wala tay commitment dira sa iya. Una, the purpose. Kadalawa, the promise. Third, the prophet. Job 23, verse 10. Job 23, verse 10. Banya, but he knoweth the way that I take. When he hath tried me, I shall come forth as gold. Igsoon, God allows trials in our lives para kita ma-purify and para mas maging malig-on and para maging magawas ang the best version nga kita. Sometimes gina-think naton nga miss kita wala kita pulos, hindi kita magamit sa pagpangalagad sa Ginoo. That's why mag-isip lang hindi na lang mangalagad sa Ginoo. But kana nga mga problema, trials gabot sa imong kinabuhi, amo na mag-help sa imo, ma-purify ka and magawas ang best version nga ikaw. So, ang profit hindi sa uban kung magpadayon ta. Ang profit hindi iya ka pastor. Hindi sa aton nga pastor kung magpadayon kita. By the way, bisan hindi kita magpadayon sa pagpangalagad sa Ginoo, God will still use ang uban nga tao para magpadayon ng iya nga ministry. Don't think nga importante kay ka. No? Nga man, kay bisan maguntat kita, pero sa pagpangalagad sa Ginoo, ang ministry sa Ginoo magpadayon. Hindi Ginoo ang makaprofit anak kung magpadayon ka. Ikaw mismo. Makita nimo ang blessing sa unahan. Kung despite sa kanang problema, sa kanang trials, ikaw nagpadayon, and sa unahan makita nimo ang blessing. Matingala na lang ka, ay, dati daw hindi man ko kabalo mag-sulwining, nagpadayon ng gid ko, bisan ano mahitabo, padayon ng ko karon, kabalo na ko mag-sulwining. Dati daw hindi mo kabalo magkanta, pero subong kabalo na lang ko. Kay tungod nagpadayon ka dira sa pagpangalagad sa Ginoo. You know what? Kung ginaisip nimo karon nga hapon na murag ano ka lang, murag wala kay talent, wala kay mo hindi ka mapusdan sa ministry. No. Mayara the best version of you. All you need to do is to commit sa Ginoo nga magpadayon. By the way, hindi man ikaw ang kailangan. Hindi man imo talent ang kailangan. Hindi man talent ang imo nga kailangan para makapangalagad ka sa Ginoo. Hindi kailangan sa Ginoo ang aton nga talent. Ang kailangan sa Ginoo ang aton nga availability. If we are available sa ministry, God will equip us
ang Ginoo magamit sa aton sa iyang ministry. God will put you sa isa ka ministry kung diin ka fit. Kung hindi ka sa kanta-kanta, basig dira ka sa pagtudlo sa mga bata. Kung hindi ka sa pagtudlo sa mga bata, basig dira ka sa soul winning. Kung hindi ka sa soul winning, basig sa panglimpyo. By the way, ang pagpanglimpyo diri sa church is still a ministry. Don't think na ang paglimpyo diri sa simbahan is pinaka-list nga ministry. Hindi. Kaya bisag kanta ka diri sa tubangan, gatudlo ka sa mga bata, but wala ang imo nga kasing-kasing, it's still useless. If you don't love what you are doing, it's still useless. Mera passage sa Bible, bisan sunugon pa nimo imong kaugalingon, if without love, wala nimo giputang imong heart dira, it's still useless. If you are cleaning diri sa church, with all your heart, kinasing-kasing, God will recognize your labor. Igsoon, you will profit. You will gain. Ikaw ang makagain. Kung ikaw magpadayon dira sa pagpangaladad sa Ginoo. This afternoon, why Abraham made those commitment? Nga nahimo ni Abraham to, na commitment. Kitry siya sa Ginoo. I-offer si Isaac. And giubay niya ang Ginoo. Nag-commit siya sa Ginoo, nga i-obey niya ang Ginoo. I-obey niya. And ang Ginoo nag-provide sa lamb. So, si Abraham, nahimo niya itong commitment. Because first of all, Abraham has a good foundation and preparatory. Si Abraham, before nag-abot sa iya, kato nga trials, before siya gitempt sa Ginoo, he has a good foundation and prepared siya. He has a good preparation. Ano man na? First, because of his separation. Because of his separation. Genesis chapter 13, verse 5 to 18, makita nato dire nga si Abraham, may ara time nga nagabot ang time na kailangan nila mag-separate ni Lot. So because of his separation from Lot and the possible heir and fellow believer. May ara siya sang ginatawag nga separation. This afternoon, basig wala pa ta na separate sa kalibutan. Basig kung ano ginahimo sa kalibutan, amo pud to atong ginahimo. Hindi tungod kay damo kay himo sina, hindi tungod kay trending na, tama na. Hindi tanan nga majority tama. Sometimes ang minority amo patong tama. Sa karon nga panahon, kung diin tong gamay lang ang nagasunod, amo tong tama. Sometimes katong mga damo nagafollow, damo nagasunod, amo patong mali. Sometimes kung ano ang makita natin sa social media, amo pato aton nimo. Amo pato aton nga sundon. Instead of following this book, we follow kung sa makita natin sa Facebook. So, nga wala kami ma-follow dire. First of all, wala man nimo ginabasa ni. Ano yung i-follow kung wala man nimo ni ginabasa? Yes, mag-follow ka na lang sa kalibutan. Mag-follow ka na lang sa ano ginahambal sa kalibutan. Mag-follow na lang ka sa prinsipyo sa kalibutan kay tungod, first of all, gineglect ni mo ni. Yeah, amen. Igsoon, ambal dire sa Romans chapter 12, verse 2. Romans chapter 12, verse number 2. Banyak dire. Romans 12:2.
And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. And be not conformed unto this world. Sad to say, damo Kristohanon, nga daw unbeliever kung magsuot, manamit. May ara isa ka Kristohanon, lalaki nga Kristohanon. Siya ka member, dugay siya simbahan. Adto siya sa simbahan Sunday nga ano adlaw. Istorya lang niya. Hindi ko balang kung tuod ni, pero nabatian ko ni. So istorya lang ni. So may ara isa Kristohanon, dugay siya simbahan. Simba siya Sunday. Pag sulod niya simbahan, kamusta siya sa pastor? Kamusta sa pastor? Napansin ni pastor nga daw. Kani nga Kristohanon, grabe gini manamit dati. Slacks, naka-black shoes, tuck-in, polo. Gwapo kayo, nakahapay ang buhok. Gwapo. Ba't katungan tayo napansin ni pastor nga daw, naglahi man iyang style. Pagsulod niya, mali pastor, uy, Brad! Chuya sa imong ano eh, chuy-chuy lagi imong pantalon. Ano man? Gisi-gisi man? Drio, ano yung tawag niya? Rip jeans? Tattered? Oh, gisi-gisi. Kuya, kita pang tuhod niya ito mo. Kuya, Brad na. Chuy-chuy ba? Hindi niya. Siyempre, pastor, nakita na ako niyo dito sa Facebook ko, chuy-chuy. Nakita ko chuy-chuy. So, i-try na ako. Bagay man sa akon, ano ba niya? Bagay man sa akon. Mali pastor. Mau ba? Ganyan. Brad, chuy-chuy lagay mo nga bayo. Kanang t-shirt good. Gitanggalan ng gano. Gitanggalan ng sleeve nga. Dako-dako, Isidrio. Uy, Brad, naka-sando na lagi ka. Napansin ko do t-shirt mo man atong nanligad. Igisi mo? Oo, pastor. Banya, chuy-chuy. Pastor, kita yan ko na ko niya sa Facebook, pastor. Chuy-chuy, try po na ako eh. Bagay man kayo. Dako man ko lawas ng banya. Bani, pastor? Mau ba? Lantaw si pastor sa iyang itsura. Ang banya. Magnor, magdaka malangin ang anon. Mukha niya ng makdak mo. So what I mean is, kung ano ang makita natin sometimes sa social media, maupod to atong gina-follow. Wala ako nag-istorya sa iba niya simbahan, sa iba niya members, sa iba niya church niya members. Nag-istorya ko karon sa aton nga simbahan. Sa aton dire. Sometimes, very sad. Kung ano ang uso sa kalibutan, maupod to gina-apply naton sa aton nga simbahan. Dati ang mga babae, dirigid hasta sa hil ang palda. Dati nga panahon, bindutan, namiyahin ko lang tawa na to kay gwapas para sa akon ano ba? Praise God. Gwapa para sa akon ng taon tong mga tao nga, mga babae nga taas kayong palda. Nagwapahan gid ko. But sad to say, the next generation, gamubo. Nawala ang ginatawag nga modesty. Nga man, tungod mo man ang uso sa social media. Ako man ang uso. Okay? Sad to say, wala na taga-follow sa standard sa Bible. Sad to say, mas ga-follow kita sa standard sa kalibutan. Kung ikaw ang pinaka-sexy, ikaw ang pinaka-gwapa, the more sexy ka, the more gwapa ka. But sa Bible, the more modest ka, the more gwapa ka. And by the way, modesty is not just sa imong panamit. Ang modesty nga ginatawag, hindi lang sa imong nga pagpanamit. Kay pwede nga taas kayo pagpalda sa bunga hapon, pag-abot sa inyong balay, mas taas pa ang imo nga chismis. Ang modesty nga ginatawag,
Hindi na sa pagpanamit. Kaya pwede nga taas ang imong mga palda subong. Pero pag-abot sa inyong balay, taas po din mong chismis sa uban compared sa inyong mga pagampo. And sometimes, mas pinakasubo, mas taas pang imong mga chismis sa uban, and wala ka nag-aampo. So, modesty is not about sa imong appearance. It is about sa imong attitude. If you are modest sa imong attitude. Pwede this afternoon, taas kay mong, indot kay mong hapay, mubo imong buhok, guwapo kay ka, nakapolo, nakatuck-in, naka-slacks, naka-black shoes. Nga, pag-abot sa inyong barangay, ikaw ang pinakadungol dito. Ang iban, magambal na lang, ay, amo ning Kristohano, amo ning Baptist, pero wala man ni Ginoo. Mas dungol pa man ni sa akon. May pa, hindi ko magsimba. Sad to say, ang uban ng Christian naman. Walay separation. Walay separation. Una, he is prepared tungod siyang separation. Kadalawa, because of Abraham's surrender. Abraham is surrendered. Banya sa Genesis 12:1. Genesis chapter 12, verse number 1. Banya din, now the Lord had said unto Abraham, get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will show thee. Igsoon, gisugo sa Ginoo na si Abraham magaling sa iya nga country. He surrendered ang iya nga comfort zone. Kabalo ba ka kung ara ka sa imong lugar? It is your comfort zone. Relax kay ka, na kay peace of mind. Itungod ara ka sa imong comfort zone. But Abraham followed God. He surrendered his comfort zone. He is surrendered dira sa Ginoo. Ano ang mga buta nga ara sa imo subong nga hapon na wala pa nimo gi-surrender dira sa Ginoo? Basig pas na siya. Basig pas nimo nga gabalik-balik sa imo nga utok. And every time mauna-unaan nimo na ma-discourage ka, mag-isip ka nga mabundang dira sa pagpangalagan sa Ginoo. Kay tungod wala pa nimo na gi-surrender dira sa Ginoo. Soon, kanang past, dili na mabalik. Past is past. I-surrender na tanan sa Ginoo. I-commit sa Ginoo. Na magbago. Siguro may mga sala na gibuhat in the past. Wala ko kabalo. Siguro may mga butang sa past na always nagabalik-balik sa atong una-una. So, surrender mo sa tanan sa Ginoo. Surrender ang imong mga past dira sa Ginoo. Maybe meron ka mga desire na kabalo pa nga hindi nakabubuton sa Ginoo. May mga desire ka, yes, isa na ko meron ako mga desire. But pagka na nga desire, kabalo ka hindi kabubuton sa Ginoo, hindi mahimaya ang Ginoo, i-surrender na. Hatag na sa Ginoo. Ang balang Lord, surrender ko nga desire sa imo. Ikaw na bahala sini. Kung sa imong gusto ipabuhat sa akon. Ano gusto mo nga pahimo sa akon? Amo to ako mo. Nindot man ni ako nga desire, Lord, pero kabalo ko nga hindi mo kabubuti. Surrender na ako ni tanan dira sa inyo. So, wala ko nakabalo. Ano nga mga butang ang wala pa nimo na surrender dira sa inyo. It is hard for you, it is hard for us
nga mag-commit dira sa Ginoo if may mga butang ta sa ato nga kinabuhi nga wala pag-surrender dira sa Ginoo. Basi may mga sala ka this afternoon nga wala pa nimong i-surrender sa Ginoo. Wala ko nakabalo. Ano man ang sala, i-surrender ka na sa Ginoo. Basi nga iban diri sa aton, nagahampang pa ML. Basi iban diri sa aton, sige pa murmur. Basi iban diri sa aton, ginabuhat ni nga sala, kini nga sala. Surrender na tanan sa Ginoo. And allow God na mag-change sa imong kinabuhi. Igsoon, nga nakahimo si Abraham sa katong commitment because he has a good foundation. Sa matong foundation, because of his separation. Kadalawa, because of his surrender. So, ano man ang comfort zone nga ra kasubong, surrender na sa Ginoo. Kaya kung gira ka lang magstay sa imong comfort zone, hindi ka gid mag-grow. Yes, siguro mag-grow ka, pero slow. Hindi sure rin mag-grow. Once na magawas ka dira sa imong comfort zone, that time na mag-grow ka. Naman, pag nagawas ka sa imong comfort zone, dira magabot ng mga problems, trials, sino pinabuhi, ang tungod-an na, mag-grow ka. So on, surrender it all to God. Sometimes, makahimo lang ta sa commitment if we are convenient, if we are inconvenienced. Sometimes easy sa aton maghimo commitment pag ano tanan, pag tawhay tanan. Sometimes pag may ara na sa mga problem nga magabot, may mga trials nga magabot, lisod na kaayo para sa aton. Budlay na para sa aton maghimo commitment dira sa Ginoo. This afternoon, commitment dira, have a commitment dira sa Ginoo. That whatever trial magabot sa imong kinabuhi, ikaw magpadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. When you decide to be faithful with God, katong time nga nag-decide ka nga maging faithful kita dira sa Ginoo, katong nag-commit kita nga maging faithful kita dira sa Ginoo, Satan will do his best to attack you and try you. The more si Satan na mag-attack sa imo, nakita niya, faithful na kayo, di ba? Si Satan hindi man siya mag-attack kayo sa tong mga unfaithful, mga backslider na Christian. Mas maghatag siya sa iyang best sa paggubat, sa kinabuhi, sa katong mga tao na makita niya nga faithful dira sa pagpangalagad sa Ginoo. So on, your Christian life will not be easy. Our Christian life will not be easy. Hindi dali ang Christian life. Problems after problems sa magabot. Trials, persecutions, magabot sa aton. Hindi gidali manginabuhi as isa ka Kristohanon. That's why your commitment matters. Your commitment matters. Nabisan na kabudlay sa kinabuhi. Ang isa ka Kristohanon, ikaw magpadayon dira sa pagpangalagad sa Ginoo. Because number one, the purpose. Kadalawa, because of His promise. Third, because of the prophet. Because of the prophet, that kung ikaw magpadayon, magawas ang best version of you. So, this afternoon, dili ka makahimo sang commitment. Dili nimo na mahimo ang commitment if first of all, you are not prepared. If you are not separated from the world. And if you are not surrendered, kaya sa Ginoo. This afternoon, wala gito ibang nagihan po. That each one of us, magawas dira nga door, magulit sa aton nga panimalay,
nga nakabuhat tag commitment dira sa Ginoo. Wala ko ibang higyan po that each one of you here maghimo commitment dira sa Ginoo. That whatever trials, problems magabot sa atong kinabuhi, kita magpadayon sa pagpangalinis sa Ginoo. Inangya mo tanan sa pagtulog. Magampot ka. Most gracious and loving Heavenly Father, thank you, Ginoo, sa karon